round 2 of Omega versus Blacklist International. Ang kwento ng round 1 ay nag-inode ng Blacklist ang Omega. This time, nag-adjust ang Omega. Kukuha sila ng aksyon na lineup. Nilis si Renny J. Sabi niya, tulungan na kita, pre. Bait ni Renny J doon ah. Grabe, kinantapan niya yan. I got pictures. Georgia. Okay, here we go. Let's get back into the matchup. Nagkabatian dito si Andoryu at si Sensui. And feeling ko, gets na Omega eh. Ayaw na ng mga kabarangay yung drive-by meta eh. Pigilan nyo nga yung gumugulong-gulong na yan. Sayang kasi yung sayang yung bayanihan kung passive-passive eh. Kaya nga bayanihan dapat aggressive, kumbaga. Si Sensui kasi parang magda-drive-by tapos magsa-survey lang. Oo. Sir, kamusta kayo dyan, sir? Men, yan yung ayaw ng mga kabarangay, yung eat and run. Ayaw nila yan. Hindi ka ba makikisama? Hindi makikisama dyan. Kakaiba yung emblem dito ni Kelra. Pure penetration. And usually yung Bruno, marami nagsasabi, wala masyadong may kaya deep sa lane na to. Pero pag magaling yung Brody, it's still the same story. Lamang na lamang sa lane yung Brody versus the Bruno. Madadaan mo kasi sa poke eh. Drive-by! Round 2, Ube Express! Okay. And that's gonna be first blood. Bibigay ni Sensui kay Edward at mabubuhay pa! Ang bagong jungler ng Blacklist! Oh man, and partida ba hindi pa tumama yung stun niya? Mas tumama yung stun niya doon sa kanon. Oo, pero sabi kasi ni Edward, pre, sinunod ko na yung lechon, may hain dito, kain ka. Nice first blood. Magmumula muli sa Blacklist International. Hit and run nga talaga. Hit and run talaga eh. Ano talaga ito yung... Wala, hit and run talaga, boss. Dito mabuburo yung barangay, kaya ganito yung laro eh. First turtle is up, hihilahin ng Omega. Andoryu may slight advantage. Bantayan natin si Chaknu, wala pa siyang level 4, so wala pa yung innate advantage sila sa team fight. Papasok naman, last insanity, mabubuon kay Chaknu! Ang sagot, Feather Airstrike. Right now, wala ng armor si Edward. Papabagsakin ni Ryota. Kakascore niya lang ng level 4, mapapush back. Small victory for the barangay. Uy, ibig sabihin, nakakuha ng kill. Yung Omega dun. Yun yung first team fight sa totoong team fight sa laban na to. Kelra, Oheb, arahan lang. Sabi ni Kelra, kaya ko sana yun, kaso full stacks lang. Full stacks lang eh, May fatal kasi, tapos may tenacity rin. Oo. Meanwhile, nandito si Chakno sa bandang top lane. Parang ito ata nga talaga yung mga hero ni Chakno, no? Hindi pwede yung mga passive-passive. Hindi pwede nag-aantay. Hindi pwede nag-aantay. Dapat siya yung mauna. Chakno yan eh. Dapat yung hero niya, ginugulo ka lagi. Siya dapat ang titingin talaga. Napalalim yata si Sensui. Masuspot dito ni Kelra at ni Andoryu. Pero tingnan mo yung Blacklist ang pumuporma. Renny J, ang lalim na hinahanap. Ang Filipino Savage, Andoryu less than half health, binato ni Haji. Chakno with the heavy spin. Saka pupunta rin na dyan na. Pin down na nga, mag-flicker out. Boy pa ang Hitman. Nice flicker out mula kay Renny J. A failed attempt para kay Chakno. Ribo sumusunod pero wala siyang ultimate dito. Walang better destruction. Sensui though in the middle lane. Papasok si Andoryu, mananock up. Kulang ng damage output. Medyo maunat yung dalawa dito. Okay. Pansin ko lang sa laban na to parang nire-respeto na ng Blacklist International yung counter-initiate. Nagme-make sense itong Akai pick ng side ng Omega. Kasi every time na mag-initiate ang side ng Blacklist, merong ikot, merong heavy spin. Para gumulo talaga lahat. May pang-distract. Yung Smart Omega sa gusto mangyari ng Blacklist International. Kahit mag-ultimate bonding experience ka, alam mo yung nagta-dance practice kayo, may kumukuha ng speaker. Teka lang 2v1 sa may bandang taas. Ryota hammering down onto Edward. Ipapapa ang kanyang Firaga armor. Pero atapang-atao si Legend Zero. Men, ngayon ko lang napansin, based on what you talked about, heavy spin! Nice flicker out. Flicker out si Oheb, pero ang call ng Blacklist, laban muna. Feathered airstrike mula kay The Doctor and Mystic Gush sa mukha. Buhay pa si Doc Ribo. Kelra, point blank, torn apart memory. Omega gets another. Kakaiba yung nangyaring micromechanics doon. Si Oheb nakalabas, nakapag-flicker out. Pero si Haji din, nakansel niya yung feathered airstrike pero hindi niya inaasahan yung stacks na nanggagaling mula kay Kelra and harap-harapan nga nag-torn apart memory. Teka lang, si Chakno sacrifice sa sarili niya para i-save si Kelra. Sabi ni Kelra, laban lang! May shield niya yun, ang nag-iisang. Pinagsasabi sa may baba. Torn apart memory ka. Munti ka na si Oheb at si Renny J. Naghahanap pa si Kelra ng damage. Pero wala, makakauwi si Oheb unless, wait lang may backup si Andoryu coming in from the top. And there's a taunt. Ribo. Meron na feathered airstrike. Abangan. And there it is. Sensui, konti na lang. Andoryu na. Haji! Free hits! Mystic Gush sa
sa mukha. Andorio will take down Sensui. 1-for-1 trade. Non-stop action para sa laban na to, and even Kelra getting the bottom lane tower. I could definitely say that was a space for the gold standard that created, na ginawa ng Omega. Kelra outplaying 3, hindi lang full stacks yun, buti ka mo. 3 stacks lang para doon sa 3. Doon mo nakita na yung asim ni Kelra nagme-make sense. But then again, kailangan mo ring respetuhin yung ginagawa ng Blacklist. Tinatapatan nila yung aggression dito ng Omega. Bilang na bilang kasi ni Kelra kanina yung mga skills, yung mga pwedeng gawin ng Blacklist International. And at that time, sabi niya, wala naman na kayong gagawin eh. Kahit magpakita kayo rito, tatlo kayo, para kayong mga bystander na minarkahan lang nung Brody. Pero ang ganda rin nung outfit na ginawa ni Haji kay Ribo. Sabi niya, Doc, huwag kang ganyan. Huwag kang ganyan, Doc. May mga mechanics din kami. Doc, nung season 1 ka, season 2 ako. Halos magkamatch din tayo, Doc. Doc, bawal tumambay dyan. Bawal tumambay dyan. May mansanas ako. Nagpapalitan lang sila ni Haji, no? Pag nauna si Doc, lamang si Haji. Pag nauna si Haji, lamang si Doc. Kaya pala binate yung Farsa. Sabi ni Haji, kaya ko yan. Teka lang ha, non-stop action nga ang nangyari dito. Heavy spin from Chakno. Tinatry niyang i-disperse. Hinila naman ni Renajay. Pero there's strike coming in. Sensui still here. Stacks on to the Filipino Savage. Unang babagsak si Chakno. Mystic Gush na gamit na nga. Jungler for a roamer. Ryota susunod niya. Kelra naghahanap pa. Dito sa may bandang baba. There's a knock-up from Andorio forcing out. Edward, no more Fanaga armor. Wala ng stacks. There's the knock-up. Cyclone Eye, mas save pa siya. Andorio? Looking for damage. Walang pantapos ang Omega. 2-for-1 situation. That's a 2-for-1 situation. Pero nakita mo yung difference of game number 1. Kasi yung Blacklist International, hindi na sila basta-basta makapagsugod ng todo. This time may pangsagot ng Omega. At this point, overwhelming yung damage output sa site na magkabilang kupunan. Ang meron dito, ang Smart Omega, ay yung long range again na nanggagaling kay Ribo, pati na rin yung Thorn Apart Memory, at pati yung panggugulo ng heavy spin. Pero meron kasi ang Blacklist International dito, yung parang landi effect na, sige, subukan mo, lapitan mo ako, kasi nandyan yung slow. Nandyan yung slow, di ba? Nandyan yung slow mula kay Edward kapag hindi pa full batteries yung kanyang first kill. And of course, meron din Ice Queen 1, pero si Oib sa may top lane. Here we go, Turtle take, sabay heavy spin sa ilalim ng tier 1 turret sa may bandang taas. Hindi nila matapos, hindi nila mapatay si Oheb, buhay pa. Last time din ni Edward, papasabugin si Chakno. Si Kelra naman nagsusunod na, pero mauna si Doc. Edward goes down, fade away, turn apart memory from Kelra. Pero mababawian ni Sensui. 3-for-1 ang balitan, Blacklist ang lamang. At nabuhay pa si Oheb dito. Siya yung sa kanya nagsimula yung laban na yon. Siya yung tinarget sa laban na yon. Andorio Pulado na, penalty zone. Atoyar! Papasok dito. Hammer, hammer, hammer. Oh, buhay pa rin. Pero papasabugin siya dito ni Ryota. And there's the pull. There's the gush. Combo wombo. Haji and Renajay. Haji combo. Sa may taas naman, Andorio, boy pa. Sensui, mapapunish ba siya dito? The answer is yes. Sobrang tagal ng teamfight na yon. Pero sabihin ko sa inyo, hindi ko alam sinong lamang. Hindi ko na rin malaman sino yung lamang. Kasi namatay na yung mga namatay. Tapos, hindi pa tapos, bumalik na buhay na. Nag-round 2 na. Nag-round 2 na yung laban. Ganun ka-action yung laban na to. Guys, para tayong bumalik ng MPL Season 7. 8 minutes, 17 kills, 2 kills per minute. Ang galing mo mag-mat, Midnight. Yun na lang yung kinain ng utak ko eh. Yun na lang. It's burst after burst after burst para sa bawat kupunan. Kumbaga sa boxing, pwedeng abot round 12, tabla yung score eh. Pero ito yung sinasabi ko kanina sa inyo, medyo lamang talaga yung Blacklist International kapag mga ganong klaseng engages. Kasi napakahirap mag-disengage from Smart Omega. Mapapa-full commit ka talaga, mapapalaban ka. Kasi wala kang choice. Kasi kapag naalaban mo yung Gord tsaka yung X-Borg, lumalagkit eh. May Ice Queen 1 kasi silang dalawa eh. May sync ngayon yung Haji. Ano ba, Renny G o Haji? Bala na kayo. May Pwede pareho eh. May duo eh. May bagong kaduo si Haji eh. Basta importante dito for the side of Smart Omega ay may pansagot sila doon sa prolonged team fight kasi nai-slow down sila. Conceal play with the flicker, heavy spin, ma-isolate si Sensui. At dadaganan siya dito pero siya ay makaka-dash out. Renajay! Ang daming ginamit na ult. Renajay with the pull! Si Doc Ribo, ang perfect target! Plus the Mystic Gush, penalty zone sa 4 ni Ryota. Sensui buhay pa, Andorio naghahanap ng magandang tot. And magandang Appraiser's Rat down goes Sensui. Papabagsak siya dito ni Kelra. Andorio, bonk! Buhay pa si Heb, pero one hit lang! Guys,
kay Andorius and Sui. Wala na pala. 2 for 1 ang palitan. Lord Boy pa. 4v3. Edward. Kaya to. Edward, wala na pirag armor. Apelt ang Lord this time. Pero si Andorio ay buhay pa. 10 seconds on the retribution. Nandito din si Rene J. At si Chakno mahila dito. Mapapapakan niya immortality. Haji, bantayan for the stuns. Andorio masasecure ang Lord. Mr. Gosh, one more time. Chakno, final down. Isa pang penalty zone. Edward, mapapapakan niyang immortality dito. The delay damage from the penalty zone from the Terizla. Pero pagkasupon niya, meron ulit siyang parag armor. Worth trade though. Omega back on top. Nakakahingal ang laban na to, ladies and gentlemen. Midnight. Ang daming nangyari. 21 minutes, ay 10 minutes, 11 minutes, Parang 30 9, minutes 12, 21 times 2. Yun ang ulit tinayin ng utak ko. De, pero grabe, ito yung masasabi ko, yung mastery ng Smart Omega, dun sa kanilang hitbox, kung saan nag-exist yung barangay. Doon lang sila naglalaro, hindi sila nag-overextend. Hindi nila pinipilit yung backline kapag hindi nila abot. Kaya naman maximize nila yung presence ni Andorio, ni Chakno, pati na rin ni Ryota. Tsaka pansin ko, parang walang takot yung Omega dito mag-risk ng mga skill na kahit na ang lalayo ng hitbox. Parang, like for example, Chakno, willing siyang i-spend yung flicker kahit na napakalayo pa nung heavy spin para lang mahuli agad yung Blacklist International. Kahit yung Concilio, gagamitin agad nila eh. Kasi alam nila na dahil sa style ng play ng both lineups, alam nilang tatagal yung teamfight. Alam nila, tapos agad yung cooldown, makaka-click ulit sila. We spend all that cash eh. Parang walang tipid-tipid ng meter. Make it rain. Oo, make it rain. Kasi sa perspective ng Smart Omega, ba't ka magtitipid? Nagko-cooldown naman yan. Eh, ang hitbox natin, ganito kalaki. Ganito kalawak. Let's look at that instant replay. Ito yung penalty zone ni Ryota. Napakalupit nung kanyang pagpasok dito. And hindi pwedeng palaganto basta-basta ng Blacklist International. Kasi once na mag-group up ka, abot ka din nung mga crowd control ni Andorio. And unfortunately for Oheb, naabot nga siya. Dagdag mo pa dyan yung AoE damage output din ni Kelra. Kasi unlike a Bruno, na kailangan dikit-dikit kayo para tamaan kayo ng mga bola. Kahit mag-spread out kayo sa harap ng Brody, basta may torn apart memory, kaya kayo labanan yan. Totoong laban na ata to. Nagkalapagan rin ng ult, Andorio, napakadaming stacks, pero buhay pa siya. Last insanity ni Edward. Mapapunish ang overcommittal moves ng Omega. Yun, one for none. May mga ganun na napapunish ang Blacklist International. Punish ang dahilan kung ba't nakakakill ang Blacklist International dito. Pero it is clear na for the last 3 to 4 team fights, Omega ang nagdidikta ng laban. Sila nagsisimula ng laban. Sila yung naghahamon eh. Yeah. Ang dilemma kasi doon is, again, hindi naman ready lumaban yung Smart Omega. And kapag umapa ka din kasi sa territory ng Blacklist International, again, malaking problema yung mga Ice Queen Wand kasi mahihirapan ka mag-disengage. And at that time, hindi willing mag-commit ng spell sa Smart Omega kasi hindi naman malaking objective eh. Purple lang naman yun eh. Teka lang, na-face check ni Sensui. Ang push na may apat. Papasok si Rene J. Divine Judgment sa isa. Heavy spin ni Isolate Chakno. Isa na namang penalty zone. Na bongga ang pinasok ni Ryota, forcing out a last insanity from Edward. Alright, technical knockout ng mga Omega doon, pero walang namatay. Pero, yung Lord, yung pwesto sa Lord, super important ito for Smart Omega. Pwede nilang i-rush yung Lord dito. Aabot naman, however, si Sensui, pero baka nakaharang-harang ng Smart Omega. Apat ang walang may ulti sa side ng Blacklist International at sa side ng Omega. Importante itong mga ultimates na to. Walang Divine Judgment. Meron ng ultimate si Ribo. May ultimate na si Edward. Sensui, meron din! Mystic Gush already, plus the Feathered Airstrike at mga stacks. And there's the Brazier Shot. Pero una babagsak si Chakno na trade out. Shutdown kay Haji. Panorin natin dito, ang daming nangyayari sa may bush na ito. Oheb. No, na-shutdown si Ryota. Edward! Buhay pa. Edward, true damage to, ladies and gentlemen. Kelra buhay pa. Renegade shutdown. Patay lang si Edward. Double kill for Andorio. Kanino napunta? Yung Lord, Kai Sensui. Blacklist International 3 for 3 trade. Sila pa ang nanalo sa Lord take. It's the Sensui instincts para doon sa nangyaring team fight. Ang daming nangyari, nagkagulo na, nag-ready na lahat, namula na lahat. Pero isang rectory ang nanaig. Ang ganda sana nung start for Smart Omega. Chakno going in with the flicker. Gusto niya gamitin yung heavy spin
Pero sabi ng Blacklist International, okay, gusto mo yung backline namin. Sige, yung backline na lang din ang titignan ni Edward. Pumasok siya with the last insanity. Nakita niya yung mga proper targets sa may bandang likuran, even using the flicker. And again, yung mahirap kasi dito for Smart Omega, yung mga nasa likod, pag wala na mobility spell, sila Andorium, saka si Kelra, abot ka ng X-Borg eh. Manlalagit ka kasi dahil may hawak siyang Ice Queen 1. Yung apoy na may yellow pa. Yun yung binibigay ni Agent Pasmado Zero ka eh. Pasmado ka. Magkakalagnat ka nun eh. Init-lamig. Oo. Init-lamig. Si Edward nga, no? Siya yung difference maker sa laban na to eh. Yeah. Yung gulo ng isang X-Borg. Nire-replicate niya yung ginagawa ni Chaknu. Oh, teka lang. Natayo pa ang inhibitor sa may baba. Chuck, Okay. tataganan ng dalawa. Down goes OM. Kelra gets the kill. Edward ngayon, wala siyang immortality. Ryota, tinatry hanapan na naman ng magandang angle for a penalty zone. Oh, Great defense from the barangay. Clutch yun, ha? Clutch yun, ha? Para kay Chuck Mamba. Grabe. Nahuli niya si Oheb. Ganda ng ipit. Ang ganda ng ipit. Nakakailang gandang ipit na si Chuck Mamba dito. And magre-react na lang muna ang Blacklist International. They will disengage. And you need to give it up to Andoryu sa laban na to also. Ang dami niya ring naaambag para sa side ng barangay. Siya yung follow-up CC kapag nandiyan na, kapag tapos na yung kay Chaknu. Oo. Nakita natin kanina, kaya nabuhay si Kelra. Yung huling proc, yung huling duration ng first kill ni X-Borg, sinalo niya yung mga, kasi si X-Borg, bumabaril-baril din yan eh. Sinalo niya yung damage, sabi niya, sige, content ka muna ngayon, boy. Piso na lang si Kelra. Isang baril na lang. Nabuhay pa siya dahil sa perfectly timed na taunt mula kay Fredrin. Oh man, ang hirap malaman ngayon kung sino nakakalamang kasi for 16 minutes ay hindi ganoon katumaas yung kalamangan sa ating gold. Look at this instant replay. That catch nagmumula kay Chaknu. Ang galing bumasa ni Chuck Mamba ng posisyon. And throughout all of that, yun dun sa dinagaran niya, si Oheb talaga yung na-punish. Ang hirap i-target din nun no, kung iisipin mo, lalo na't akay katas nasa likod yung isang marksman. Actually, nasa likod nga yun eh. Pero nakita niya nag-step up lang ng konti. Umabante lang. Prinedict niya lang na pag ginawa ko to ngayon, aabot siya 1 pixel. May stun siya, rorolo yung akay ko, may heavy spin ko siya. At saka walang flicker na na-spend. Wala ring so flicker talagang na na-spend. geometry niya yun. Oo. Ito magla-Lord fight by the way. Lahat available. Kompleto na lahat. Ito na ang pinaka-action na Lord fight I na think makikita natin ngayong araw. Ito ata yung crucial na Lord fight kasi magsi 18 minutes na rin. Endable yung mga ganitong klaseng Lord fight eh. No less than 1 minute ang laban na to. May isang ult dito na magaganip ulit. Iikot yan. Either sobrang disiplinado na 3 minutes Lord Dance, classic Filipino playstyle, or talagang suntukan. Lord turn ang hinahanap ng magkabilang kupunan. Leo Midnight, 3 ang merong immortality, 4 para sa side ng Omega merong immortality. Meanwhile, 2 lang sa side ng Blacklist. Ako. So lamang sa buhay, kung iisipin mo, Kulang ang ang insurance. barangay, kulang ang insurance sa Blacklist International dito. Pero tatapangan ni Sensui. Haharapin niya si Andoryu. Dito sa may River Bush, ang in control Blacklist International, lamang sila doon. Pero sa may Lord, bahagyang Omega ang may lamang. Pero tingnan natin, sabi ni Sensui, roll out. Dinidiri niya ng fight has already broken out. Si Ryota makatanggap ng Mystic Field. At ngayon, penalty zone sa may dalawa. Mapapop ang kanyang flicker. Meron pa rin sa immortality. Renegade with the pull. Sakto ang kanyang target si Kelra. Pero nagpapang immortality. Haji displaced. Popping Chaco's immortality. And down goes Kelra. Kanina mapunta yung Lord. Andoryu. Meron pa siya retry. Andoryu Omega scores the Lord. The rookie from Omega taking that Lord. Pero sa-sacrifice niya ata yung sarili niya sa laban na to dahil 4 ng kupunan ng mga agents ang babanat sa kanya. Mawawala si Chakno doon sa bandang kabila. 2v5! 4v1 ang nangyari doon. Pero ngayon, ang mapa, kulay pula. 2v5. 2v5 ngayon. Kaya ba dumipensa ng Omega? Kanila ang Lord, pero sobrang hirap. Hindi nila ma-take advantage. Mabubuhay ba si Kelrado? Aabot ba ang gold standard? Uy, isa pang pull! Renegade finds one. Ryota, another defensive. Penalty zone, sasagot na lang siya dito. Popping the immortality. And siya papabagsakin dito. Ribo na lang ang depensa. Buhay si Kelra. Coming back up. Meron siyang torn apart memory. Oh, it's not enough. It's not enough. Basag ang dalawa. Blacklist International taking down 2 towers. At kakapit muli ang Omega. It was Renny J, the hitman, getting Kelra at the right moment, at the right time. Iba talaga pag bumirit na.
Si Hitman. Grabe, hindi ko na kinakaya. Oh. Sobrang daming kakaibang nangyari doon sa clash na yun. Napakalupit na naging start ng Blacklist International. Nahuli nila si Ryota. Although nakaganti siya ng penalty zone, nakalabas siya with the flicker out. Pagka-flicker niya, yung Omega nagdikit ng konti. Kuminang yung mata ni Rene J. Sabi niya, Okay. target locked! Sakto yung lyrics ng 12. Sakto yun. Ano ba yun? Paano ba yung lyrics nun? Hiling ko ikaw. Yun ba yung lyrics nun? Oo. Akala ko kasi Gana Beaches out of Georgia. Iba yun. Iba na yun. Rin pala yun. Luma na yun. Favorite ko kasi yun eh. Man, breakout performance si Rene J this season 12 ba? Yun Week ba- 1 pa lang. Yun, oo nga eh. At pinapakita niya na siya na talaga si Ready Change. Oh. Medyo matagal na yan, pero pasok, sige, pasok. Last year. Pasok naman. Last year pa yan. Last year pa pala yun. Oy, wait Ready lang. J. Here's a fight. Andoryu spotted. Again, river control kay Blacklist International. Kailangan natin komento. Ang galing nilang pumosisyon. Galing Sobrang ba? importante nung bush na to. Kapag Lord take. Teka, by the way, gusto ko lang sabihin, 50 seconds bago tayo magkaroon ng Lord, available na naman lahat. So, pangalawang pinakamax yung Lord sa araw na to. Kompleto. Kanina, Makakadalawa ba si Ready J kay Kelra? Parang yun ang na-miss tanong. niya si Kelra Yun ang kasi. tanong. Sabi niya, hindi kasi kanina kasi nung game number 1, binigyan niya na yung una niyang kaaway. Oo nga Sabi eh. niya, teka lang, may naaalala ko eh. Oo. Nag-throwback yung Ikaw utak naman, ko eh. alam mo, safe ka. Oo, letter K ah. Oo eh. Pero gusto ko lang sabihin kanina, ang lupit ni Andoryu. Panalo na sana yung Blacklist International doon, pero yung Lord Steal na yun, Na-deny. sobrang crucial. And by the way, Kulot gusto ko rin- kulot din si Andorio. Kulot din si Sabi Andorio. ko lang, kulot din. Oh, check mo. Oh. Okay, Shinsuwi do, umikot. Ako si Kelra, Roll out. babanatan! Medyo na delikado. Oy! Sumaside step Ay! lang. Kelra! Isa pang hila. Rene J finds a divine judgment. Papabagsakin siya ni Haji. The Haji combo. Double kill for the MVP machine. Walang magawa si Andoryu. At sumabog na ang Hitman! Rene J! Hindi siya naka-airplane mode! Tuloy-tuloy lang ang turbo dahil nahuli niya walang iba kundi si Kelra! Rene J making the play! 5v3. Sumetry dito si Ryota. Ang Oh! dami-dami Outrageous niya. shot! Outrageous shot! Pero papabagsakin siya ni Edward. Oh, my And just goodness! like that, ang feathered airstrike ni Ribo. Matagal natin nababanggit si Doc Ribo, the GOAT. Tapos ata! 2v5 Tapos ata. ang depensa. May wave. Last sanity. Ryota buhay pa. Pero hindi na, ladies and May gentlemen. minions. Yan na yun. At mukhang tapos nga! Walang bawi. Blacklist International will take this game. This winning moment is brought to you by our official sponsor, FWD Life Insurance. Rene J with the crucial divine judgment. Pumirit na naman ang The Hitman. 2-0 for Blacklist International. May I just remind you, 3 weeks, walang bawi. Lumabas ng bootcamp. Nagbihe si Doc. Para dito. Pwede nang sabihin ni Rene J na, Doc, the doctor is out muna sa laban na to. But then again, look at the sportsmanship na pinapakita.